So, ngayon, habang nagsasin ko kanina yung 7 last words sa video, well, actually, ulitin kayo mamaya kasi ang gulo ng tao dito sa amin. Sinisira yung gulo ko. Sinisira yung gulo? Ha? Sinisira yung recording ko. Meron lang ako na-realize. Merong revelation sa akin si Lord. May revelation sa akin si Lord eh. When God said, or when Jesus said, it is finished. Tapos na yung paghahandog ng kasalan ng tapos na yung paghahandog ng mga ano tapos na yung paghahandog ng finest lamb. Tapos na yung paghahandog ng mga hayop. Isa pa sa revelation sa akin, or actually ito, why do we need to confess our sins to priest? Ang gawain na yan ng mga tao. Kasi we don't need priest, sa totoo lang. We don't need priest to tell that na pray for me for I have sinned. Pray for me because I committed adultery. Pray for me because I committed watching pornography. I committed masturbation. I committed something sin about sin dalabas tinding. Pray for me, priest. Please pray for me. Para patawarin ako ng Lord. For God will forgive me. It is connected in the Holy of Holies, in the temple. In the house of God, or in the temple, there is a barrier. That barrier is, or actually, in the temple, only the priest can enter the temple. And only the priest can go to the temple and can pray for us sinners. For us to have, or for us to be forgiven. Only the priest. But when Jesus said, actually, in John chapter 3, John chapter 4, verse 23 to 24, God said that, Jesus said that, na darating ang panahon na mga tayo sasamba sa Ama, sa Espiritu sa Katotohanan. Hindi ko lang kung what yun. Hindi, para ito sa rasa to. Ano connect na? Hindi ko alam. But when Jesus said, Tetelestai, it is finished. Tapos na yung tapos na yung paghahandog ng mga hayop. Tapos na. We have freedom to pray to Father. We have freedom to pray to God. Then why are we addressing, or why are we confessing our sins to priest for us to be forgiven? Bakit ganon? Or bakit kailangan pa natin iyan yun? May milasap po dyan eh. Binatis mo ako na kaya, JM? Binatis mo na ako. O bakit ginawa mo sa hindi? Napalay ko yan eh. Why do we need a priest? In fact, we don't need it. Stop confessing your sins to priest. What's the reason? It is finished. Nahati yung tela doon sa may Holy of Holies because of what Jesus did. Jesus break the barrier for us to have a freedom na makapanalangin sa Diyos, na makapanalangin sa Kanya.
We have no freedom. We have the opportunity. We have the freedom, the opportunity to pray to God. We don't need priest, mga kapatid. If you need na kung kailangan mo mapatawad ka, if you need to be forgiven, then just pray to the Father. Just pray to God. Praying to God is powerful. Just direct to God, confess your sins to God. Lord, sorry Lord for I committed adultery. Lord, sorry Lord for I committed cursing. Lord, sorry Lord for I committed watching pornography. Lord, sorry Lord for I committed masturbation. Lord, forgive me for I committed killing. O kung ano man yung kasalanan na nagawa mo. Just pray to God. Kailan nabuhay si Jesus Christ? In the New Testament. What I mean is, kailan nagkatawan tao si Jesus Christ? Jesus incarnated as a human in the New Testament. And in the New Testament, Jesus declared that it is finished. If you are living the life in the Old Testament is without Jesus. Ang buhay ng Old Testament ay walang Kristo. Ang buhay ng Old Testament ay walang Jesus. At sa Old Testament, kailangan mo pang i-confess yung kasalanan mo sa pare para lang mapatawad ka sa kasalanan ng ginawa mo. So, kung kailangan pa ng pare para mapatawad ka sa kasalanan mo, you are living in the Old Testament. And walang Kristo. Kasi although si Jesus nag-exist na siya bago pa mag-Old Testament or bago pa yung Genesis, si Jesus ay sobrang init, oh my goodness. Si Jesus ay nag-exist na kasi nga siya ay Diyos. Pero wala pang paghandog, wala pang Kristo na pa ako sa krus ng Kalbaryo. Kung gusto mo mapatawad ka sa kasalanan mo, mag-pray ka sa Ama, mag-pray ka sa Diyos, manalangin ka sa Diyos, huwag sa tao. Kung gusto mo mapatawad ka sa kasalanan mo, kapatid, i-confess mo yung kasalanan mo sa Diyos. Sa Diyos mo lamang confess yung kasalanan mo, hindi sa tao. Yes, makakatuloy yung tao. Pero hindi sinabi na, pero wag ka mag-confess ng kasalanan sa priest para lang mapatawad ka sa kasalanan pinagagawa mo. Bakit? Ayan yung tradisyon. Ayan yung ginagawa ng mga tao sa Old Testament. At sa Old Testament, wala pang Kristo. Wala pang Kristo nagkatawang tao. Nakita niyo ba yung pawis ko? Parang ako umiiyak dahil sa pawis ko natin. Wala pang Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo. Wala pang tetelestai, wala pang it is finished. Walang 7 last words. Sa panahon ng Old Testament, wala pang Kristo. We don't need priest. We don't need priest, kapatid. Hindi natin kailangan ng pare para mapatawad ka sa kasalanan mo. You only need Jesus. Accept Jesus Lord as Lord ng buhay mo. Kaya gusto mong mapatawad sa kasalanan mo, sumunod ka sa maikling panalangin ko. At sa maikling panalangin ko na ito, sinasabi mo na you are accepting the gift of God. The gift from God. Tandaan mo, salvation is not a reward. Salvation can't be earned. Hindi natin ma-earn, hindi natin makikita o hindi natin kinikita yung kaligtasan. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, Panginoon, ito ako, gumawa ako ng kabutihan, Lord, nagisimba ako kapag linggo. Lord, tinutulungan ko yung mga magulang ko. Lord, tinutulungan ko yung matanda tumawid. Lord, napakadami kong ginawang kabutihan, oh. Di nga ako gumawa ng kasamaan, konti nga lang, oh. Mas badaya pa yung ginawang kabutihan. Lord, baka naman, niligtas mo ako.
gumagawa ko ng kabutihan, tapos di mo kayo liligtas. Sino ba nagsasabi sa'yo na kailangan mo ng, ma-earn na kinikita yung kaligtasan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan? Sa pamamagitan ng maikling panalangin ko na ito, maikling panalangin ko. Sa pamamagitan ng maikling panalangin na to, sasabi mo na tinatanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Gusto mo siyang maghari sa buhay mo. Sa pamamagitan ng maikling panalangin na ito, natanggap mo yung libre, walang bayad na kaloob ng Diyos. Niluluto po ako. Ang init. Pero before ako manalangin, i-post mo muna tong video na to. In 3, 2, 1. At dahil na-post mo na, At bago ako manalangin, gusto ko i-post muna tong video na to. Pero bago ko i-post to, gusto ko sabihin sa'yo, na tawagin mo lahat ng mga tao na gusto mo din magkaroon ng kaligtasan para sabay-sabay kayo manalangin ng prayer of acceptance. Nagsabi mo sa Panginoon, sa maikling panalangin na to, na patawarin mo, na kailangan mo ng kapatawaran. So, let's pray. So ulitin ko bago ko manalangin ulit. Ulitin ko na ikaw ay kailangan mo ng kaligtasan. At actually, bago pala ako manalangin, baka sabihin mo, bukas na lang, mamaya na lang. Sa dinami-dami ng pangako sa Biblia, walang ni isang nabanggit na mamaya ulit. Sa dinami-dami ng promise pangako sa Biblia, walang ni isa bang verse na nagsasabi na mamaya buhay ka pa, na bukas buhay ka pa. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Actually, baka nga ako mamaya mapatay na ako eh. Actually ngayon patay na ako. Patay sa kanya. Kasi patay na patay siya sa iba. Hoy! Parayin nga. Ngayon na, kapatid, ngayon na. Ano oras na ba? Maliligo pa ako eh. Tuyop-to na pala, naliligo na ako ng bawis. Okay. So, manalangin tayo. Panginoon Jesus, salamat po dahil namatay ka para sa aking mga kasalanan. Tumalapit ako at nagpapamaba sa inyong harapan. Inaamin ko na ako ay makasalanan. Panginoon, lahat po na aking makasalanan ay aking natalikuran at pinagsisihan. Patawad po, Panginoon, sa mga nagawa kong kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at natanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, tagapagligtas na aking buhay. Simula po sa araw na ito, ikaw na pong maghari sa aking buhay at ang kalooban mo na pong masunod. Panginoon Jesus, maraming salamat po sa buhay na walang hanggan at sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So kung nakasunod ka sa prayer na yon, congrats dahil ikaw ay na-born again na at maliligaw pa ako, kaya wala nang intro, end natin tong video na to.